ka-friendses, mga friendship. Andito na naman po ang mga mata ni ang hinata. Okay, ngayon naman po. Pero bago naman po ako magsimula ng ating mga topic ngayon, mga friendship. Okay, hayaan niyo muna sanang batiin ko kayo ng isang magandang araw. Okay, mayad nga adlaw kanindong tanan. Diyan sa mga taga Palawan. So yung malalapit yan sa West Philippine Sea. Kifak habibi sa ating mga Arabic friends in Lebanon. Katiho ba? Hello. And assalamualaikum sa ating mga kamusliman. Assalamualaikum Yom Said. Ayan po. Good morning and good day sa inyong lahat na saan man po tayong panig ng Pilipinas. Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. At lagi po nating tatandaan na nandyan lang po si Lord na lagi tayong ginagmamasdan at ginagabayan sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Well, mga friendship, mga friends sa buong Pilipinas, meron lang po sana akong gusto munang sabihin before po tayo mag-start ng ating topic. Ano po? Gusto ko lang po iparating sa mga didi, hindi po, wala pong nagbabayad sa akin. Hindi po ako bayarang vlogger. Okay? And, eto pong pag-vlog po ay talagang ako po ang may gusto nito. Diba? Ako po nagbabayad sa sarili ko. And para nyo po malaman, kasi sa Pilipinas, demokratiko, di ba? So, meron po tayong freedom of speech para po masabi natin lahat ng gusto natin sabihin. Kasi alam nyo mga friendship, kumpara sa akin lang ho sa ganitong bagay lang po, doon ko lang naipaaabot yung mga gusto kong sabihin para sa mga kababayan natin nasa Pilipinas. Kasi, magpasalamat na lang ho tayo dahil may social media na, diba? Kasi kung walang social media, paano natin maipararating sa tao yung mga gusto nating sabihin? So, wag po ninyo iisipin na palibhasa nagbablog po kami na ayon sa ating mga nakikita, naririnig, nangyayari po dyan sa Pilipinas, binabayaran na po tayo. Hindi po ganun. Hindi naman po kami katulad ng mga mga binabayaran. Diba? Kasi po sila, kahit nakikita na po nila yung mga ginagawang katiwalian ng kanilang amo, ng kanilang pinapanigang makakaliwa, nagbubulag-bulagan ho sila, baliwala ho sa kanila yun, diba? Kasi nga, silang binabayaran. Yan. Kaya mga bulag ho sila na sana matuluyan na ho silang mabulag. At nagbibingi-bingihan ho sila sa mga naririnig nila dyan sa balita sa buong Pilipinas kung ano ang nangyayari ngayon. Kasi ang para sa kanila, yun pa rin kinakampihan nila. Si Duterte pa rin, di ba? And sana nga ho, tuluyan na rin ho silang mabingi. At umurong na sana ang mga dila nila sa kakamura, sa kaka-PI nila, di ba? Sorry to say that. Ako, hindi ko kami nagmumura, hindi ko ako nagmumura. Pero yung mga makadutache, talaga namang suabe. Sagad-sagad kapag nagmura sila, di ba? Wala akong pakundangan yun. Basta nagmumura sila, parang bang proud na proud pa sila sa sarili nila dun sa mga ginagawa nila. And sa mga friendship, eto pa, basta't yan lang ang masasabi ko wala akong nagbabayad sa akin. Ako ang nagbabayad sa sarili ko dahil gusto ko po ito. Gusto ko pong gawin ang bagay na ito. Dahil nakikita ko kung ano ho ang mga nangyayari sa Pilipinas. Kawawa naman po tayong mga Pilipino, di po ba? Lalo na po yung mga naghihirap. Okay, mga friendship. Magpapatuloy tayo Ito, gusto kong panoorin muna ninyo ito. One moment. Let's watch this. Impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines.
Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Okay. Ayun po. Narinig ba ninyo yung sabi niya? Ang linaw, di ba? God save the Philippines. Alright. Kung natatandaan ho ninyo mga friendship, ano ba yung mga pinaggagawa niya kaya siya ini-impeach? Di ba? Gusto ko lang po sanang sabihin, VP Sara, matagal nang malapit na ma-save ang Philippines. Unang-una, first step, hindi na yung tatay ninyo ang presidente, di ba? So, unti-unti nang nalilinis, nagiging smooth na. Pangalawa, malapit ka nang ma-impeach. So, kapag na-impeach ka na, yan ang second step, tuluyan ang masisave ang Philippines. Masisave na sa mga monster na katulad nyo. Nung yung ama nyo, isang killer, mamamatay tao. Diba? Ngayon, wala nang mamamatay tao. Na-save na ang Philippines. And pangalawa naman, ayan, kayo naman, magnanakaw sa kaba ng bayan. Di ba? BP, kung talagang hindi totoo, bakit nung hearing ng Quadcom, yung sa tungkol sa budget na yan, hindi ninyo maipaliwanag. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginastos yung pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yun, mga friendship. Diba? Pinaghirapan ng taong bayan. Nagbabayad ng tax sa pagtatrabaho nila para sa bayan, para sa bansang Pilipinas. Pero anong ginawa niya? Ninakaw niya ang mga perang yun. Milyon-milyon. Pagkatapos, akala mo kung sino siyang magsalita na God save the Philippines? Malapit na talaga masave ang Philippines sa mga monster na katulad nyo dahil kayo ang monster dyan sa Pilipinas. Diba? Bakit hindi na lang kayo doon pumunta sa kingdom of hell ninyo na ginodiyos ninyo yung son of the demon, son of Satan na nandiyan yan sa kingdom of hell. Nasa na ngayon ang kibulok ninyo? Ayun, nabubulok, sana mabulok na siya doon sa kulungan na nagpasasa sa kanyang mga miyembrong mga kabataan. Diba? Ayan ba ang sinasabi ninyo? Hindi ka na nahiyang magsabi niyan na God save the Philippines? Sus Mariosep. God save the Philippines daw. Dapat sinabi mo yan nung yung ama mo pa ang presidente ng Pilipinas. Dapat dun ang God save the Philippines sa mamamatay taong katulad ng tatay mo. Tapos ikaw, anong ginagawa nyo ngayon? Magmula pa sa DepEd, ninanakaw na yung pera. Kayo ang nagpasasa sa kaba ng bayan. Diba? Kayo ang nagpasasa doon. Inubos-ubos nyo yung pera. Inupa mo sa mga kampon nyo. Ngayon, tinatanong yan sa inyo, kayo pa nagagalit. Wala kayong maipakitang mga ebidensya. Paano nga? Ano ipakikita nyo? Puro sa kamay ninyo napunta yung pera, di ba? Yung milyon-milyon pera ng taong bayan sa Department of Education at sa Office of the Vice President. Kaya nagagalit ka dahil hindi na-aprobahan yung budget mo ng 2025. Kasi wala na naman kayong nanakawin. Diba? Kasi nga wala ka na, nag-resign ka na sa Department of Education. Kaya siguro, sa Office of the Vice President na lang ang kauli-uli ang baraha mo. Kaso na, booking ka. Kaya ngayon, ayan, impeachment ka ngayon. Malapit na talagang masave ang Philippines sa mga katulad ninyo. Malapit na kapag nawala ka na sa pwesto mo, it's all good. Save na ang Philippines sa mga katulad ninyo. Tapos nagagalit kayo kapag ang ating namumuno sa bansa nakakagawa ng kabutihan. Diba? Ayaw nyo ng ganun. Kasi nga, hindi kayo ganun. Akala ang kapal ng mukha mong magsabing mga nagugutom, mga pangakong napako. Kayo ba? Ano bang pinangako ng ama ninyo, ama mo noon, nung siya pa ang presidente, nagawa ba niyang lahat?
Nagawa ba niya? Wala, di ba? Anong ginawa niya? Ang lupaan ng West Philippine Sea, halos ang kinina ng China. Anong comment niya ngayon? Wala. Ikaw, anong comment mo? Wala. Wala kayong comment kasi kayo gustong-gusto niyo dahil nagkakapera kayo sa mga Chinese, di ba? Kaya pinapasok niyo sila ng pinapasok sa Pilipinas para suportado nga naman kayo. Ganun lang yun. Kaya sana ang mga Pilipino, mga taong bayan, ginagago na kayo, niluluto na kayo sa sarili nyong mantika, pero okay lang sa inyo? May okay lang kung okay sa inyo. Pero sa amin, kahit papano may boses kami, kaya namin sinasabi ito. Di ba? O ngayon, ano bang nangyayari ngayon? Nagkakagulo ang Pilipinas dahil sa mga sa mga nangyayaring 'yan. Mga kababayan, mga friendship, mga kapwa Pilipino, magising na po tayo, buksan po natin ang mga mata natin. Di ba? Huwag na po tayong magtulog-tulugan. Tama na po yan. Sana naman, liwanagin natin ang isipan natin. Palawakin ho natin ang gustong kaalaman natin. Magsaliksik tayo para naman ho, malaman natin kung ano talaga ang mabuti para sa mga Pilipino at sa sambayan ng Pilipinas. Buong Pilipinas ho ang naaapektuhan ng mga nangyayari nito. Di ba? Yung AJK na yan, buong Pilipinas din ho ang nagsuffer. Ayan yung mga milyon-milyon nawawalang pera niyan. Di ho ba, mga Pilipino rin ho ang nagsasuffer ngayon? Kaya nga ho, yung mga hindi nakakaintindi sa mga nangyayaring ito sa Pilipinas at tinutolerate pa rin nila yung mga ginagawa ng mga amo nila, kasi nga ho, ganun din sila. Di ba? Sila ang nagpapalaganap niyan, yung sinasabi ko nga sa inyo, yung mga utachi na isinaboy nila sa buong Pilipinas, na nasalo naman lahat ng mga didishets na yan, kaya tinutolerate nila. Kaya nga huwag kayong magsasabing kung nababayaran kami. Kayo ang binabayaran. Kasi nga, mga bulag kayo. Nakikita na ninyo kung ano ang katotohanan, pero bulag kayo. Kaya sana nga, madiretsuhan ng magbulag yung mga mata ninyo. Diba? Kasi, yung mga maling gawa, tinutolerate ninyo, kinakampihan nyo pa. Nagagalit kayo kapag nakakagawa ng maganda ang ating gobyerno. Kasi kayo mga bayaran. Kayo ang binabayaran, hindi kami. Okay? Yan ho. Okay, eto pa. Isa pa. Panoorin nyo muna to. To the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Fuji Not say that. May mensahe naman si Vic. Ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain. Sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. Nagpasala pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ang ma-impeach ng House of Representatives. Wow! Okay, mga friendship, narinig nyo yon. Wala raw pagbabanta, wala raw assassination, pero sinabi niya na yan ha, nakapubliko yan, di ba? Nasa social media yan. Nung nagsalita siya nung gabing yon, nung na-cite in contempt si Sulaika, yung jowa niyang si Sulaika Lopez, di ba? Yan na nga sinasabi natin, talagang mas masakit ang mawala ng boyfriend kaysa sa ma-impeach. O para sa kanya yon, mga friendship, okay lang sa kanyang ma-impeach siya. Huwag lang mawala yung jowa niya. O diba, totoo naman yun. Kaya, yun na nga eh. May jowa na siya, may man-scorpio pa siya. Diba?
Talaga rin naman, oh. Talaga namang totoo yung mga naririnig natin, mga sinasabi noon na pinatutuhanan niya ni Ted Tulfo, di ba? Na AC/DC daw siya. Jowa pala niya si Zulaika Lopez. Kaya okay lang sa kanyang ma-impeach siya, wag lang siyang iwanan ni Laika. Nakita naman ninyo. Naghimatay-himatayan yung jowa niya. Natataranta siya, kaya nga hindi na niya alam kung anong ginawa niya. Ayun. Nung gabing yun, doon pa siya, nasa room pa siya nung si Zulaika, doon siya, nasa Congress, doon niya nag-spend siya ng gabi doon para lang samahan yung jowa niya. Ganyan siya ka-sweet. Talagang mas masakit sa kanya ang mawalan ng minamahal ng girlfriend, ng jowa, kaysa ma-impeach. Diba? Kaya nga siya nakapagsalita ng ganun out of control. Out of control niya na dahil galit na galit siya dahil nga na-cite in contempt si Laika. Iyo ba yawa man gidya inday ayaw mo na naman kasing aminin na lang sa bagay. Alam naman pala ng mga taga Davao yan. Alam naman pala nila. Kaya yun, out of control, talagang nagalit siya ng gusto, kaya tuloy hindi niya na alam kung anong pinagsasabi niya. Ayun, kaya nagbabanta siya ng kung ano-ano kay PBBM, kay First Lady at saka kay Speaker of the House, diba? Martin Romualdez. Kasi nga hindi na niya alam ang mga pinagsasabi niya dahil talagang natutuliro na siya, natuturete na siya. Kasi galit na galit siya sa nangyari kay Zulaika Lopez. Gano'n naman talaga ang mga diskarte ni VP Sara diba VP? Ganun raw ang taong nagmamahal. Kapag mahal na mahal mo isang tao, nawawala ka, hindi mo nakokontrol ang sarili mo, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Kaya lang, ayun, nasabi mo na Ewan ko ba naman sa'yo, kung bakit ba naman kailangan mo pang pakita sa taong bayan? Bakit kailangan mo pang sa social media yung mga pinagsasabi mo, di ba? Yun na nga. Kaya nga siya na nga rin, nasa bibig na rin niya ngayon nanggaling yung sinabi niya. Lahat ng sinasabi niya, kinakain niya. Ano po ba mga friendship? Yung sinasabi niyang mas masakit ang mawala ng girlfriend o boyfriend kesa sa ma-impeach. Totoo yun. Dahil nandiyan na siya sa part na yan ngayon. Diba? And yung isa pa na sinasabi niyang kaysa daw mag-rally dyan sa lansangan, sa EDSA, bakit hindi na lang raw natin isipin ang trabaho natin, magtrabaho raw tayo. Yun na nga kaya kami nagrarally BP, kasi gusto lang namin pagbayaran ninyo yung ginawa ninyo sa mga pagtatrabaho namin at pagbabayad namin ng tax, tapos nanakawin nyo lang ang pera namin. Nanakawin nyo ang pera ng taong bayan. Kami apakahirap magtrabaho, nagsusumikap kami. Tapos kayo, ganun-ganun lang kung waldasin ninyo ang pera ng taong bayan. Diba? Dapat iniisip nyo yun. Wala ka rin isip, no? Talagang ang kakapal nga rin. Mga dutaching to. May gana pang magsalita ng ganun. May gana pang magsabing isipin na lang ninyo yung yung trabaho ninyo dahil marami ang nahihirapan at nagugutom. Sana iniisip niyo yan nung ninakaw niyo ang pera ng taong bayan. Ang dami palang nagugutom samantalang kayo, pag namimigay nga kayo ng libreng pagkain dyan sa Davao, pero pinapipila pa ninyo ng buong sang-araw ang mga tao bago ninyo bigyan ng libreng pagkain na nanggagaling sa inyo. Kasi pag sa bulsa ninyo nanggaling yung pera na ibinili ng mga pagkain yun, ayaw nyong gumastos, di ba? Nangihinayang kayo. Kaya kailangan mo pahirapan muna ninyo yung mga tao ng kapipila dyan para lang makakuha ng libreng pagkain. Tama ba yung ginagawa nyo? Akala naman nyo hero kayo. Hindi kayo hero. Hero kayo ng mga kasinungalingan at mga pagkawang gawa. Mapagkawang gawa na yun pala, hindi pala kawang gawa. Hindi na kayo nahiya sa mga sarili ninyo.
puro ka plastikan, puro ka pikean ang mga pinaggagawa ninyo. Kayo mga didi na kayo. Susme, niluluto na tayo sa sariling mantika natin. Kaya ho kami nagrarally sa lansangan, BP Sara, para ma-impeach kayo, para mawala na kayo dyan sa pwesto nyo. Dahil alam namin marami pa kayong nanakawin habang nakaupo kayo sa pagiging vice presidente. Kaya nga dapat ma-impeach na kayo para maalis na kayo dyan at tuluyan ng masave ang Pilipinas sa mga katulad ninyo. Katulad ninyo, pamilya ninyo. Tapos ang tatay mo, ayaw pa niyang aminin. Diba sanabi nga ni dating Senador Trillanes sa drug of all the drug lords. Totoo naman eh. Drug lord of all the drug lords naman talaga siya. Pinapapatay niya yung mga drug addict, mga pusher na mga pipitsugin. Pero may napatay ba siya kahit isang drug lord? Wala. Kasi siya ang Panginoon ng mga drug lord. Which is totoo yun. At kung magsalita pa siya, umaasa lang raw siya sa pension niya. Wala raw siyang pera kung pera-pera lang raw pag-uusapan. Wala raw siyang pera. Nako, sana magsanga-sanga yung dila mo. Dutache. Sana magsanga-sanga ang dila mo sa kasinungalingan ninyo. Kayo pa. Lumalangoy kayo sa pera. Tingnan mo na lang yung anak mo. Si BP Sara, namigay ng pera. Ang galing mamigay ng pera ng taong bayan kasi hindi niya pinagpaguran. Kaya kung mamigay siya ng pera sa mga kampon niya, milyon-milyon, di ba? Tapos nung gustong ipaliwanag sa kanya kung saan niya dinalang pera, hindi niya alam kung sasagot niya, siya pang matapang, siya pang mayabang. Di ba? Ano sabi niya dun sa House of Representative na hearing? Budget ng 2025 ang ating topic, which is ayaw niyang sagutin kung saan niya dinala yung pera. Yabang pa niya, sabi pa niya, gusto niya pang papalitan si Congressman Kimbo sa pagiging chairperson. Kasi, bakit palibasa vice president ka? Palibasa vice president siya, di ba? Kala mo, kaya niya na lahat. Ibang klase talaga kayong mga Duterte. Kaya sana God save the Philippines from Duterte's family. Dapat yun ang mangyayari. At dapat ma-impeach ka. Dahil nararapat lang sa isang tulad mo. At ang ama mo dapat makulong yan sa dami ng pinatay niyang mga Pilipino. Kasi mamamatay tao siya. At ikaw, magnanakaw ka. Ang daming nagugutom na tao. Sana inisip mo yan bago mo ninakaw ang pera ng taong bayan. Bumabaha ang Davao, bumabaha ang Pilipinas. Sana iniisip mo yan. Impis na ninakaw mo yung pera, sana sinuggest mo yun na ipagawa lahat ng flood control sa buong Pilipinas. Kaya ninakaw mo at ibinulsan yung pera ng taong bayan. Di na kayo nahiya. Diba? Wait lang. Uy, mga friendship, may pag-good vibes tayo, ha? Eto, panoorin nyo, Duterte family. Nagpapag-good vibes. Now she's the kind of girl that when you see her walk by, you're gonna take a second look and see her. Oh my. Let me tell you, boys, I said that life will give this straight. You better know my tenderoni ain't nobody's mate, but she's my girl. My only girl. Can't touch it. Oh, mga friendship, ayan ang Duterte family, mga Duterte family. Diba? Good vibes muna kayo dyan. Pa-good vibes. Oh, ayan, halabira. Let me tell you, boys, I said that life will give this straight. You better know my tenderoni ain't nobody's mate, but she's my girl. My only girl. Can't touch her. Galing. Mga friendship, mga friends ang galing ng family Duterte, no? Family Duterte, ang galing nilang magpag-good vibes.
Galing-galing, nakita naman ninyo yun. Galing nilang kumembot. Okay, now, next topic. The impeachment of Philippine Vice President Sara Duterte by the House of Representatives earns the ire of her supporters. Attorney Harry Roque, former spokesperson of ex-President Rodrigo Duterte, calls the verified impeachment complaint a huge insult to millions who voted for the Vice President. He called the impeachment an obvious diversion from the country's real issues, which President Marcos Jr. failed to address. Roque also called on the public to reject the House lawmakers who signed the impeachment against the Vice President. The staunch Duterte ally remains in hiding as he faces an arrest order from the House Quad Committee for defying its orders. Davao City Mayor Baste Duterte also took to social media to denounce the impeachment. He advised people disappointed with their congressman who signed the impeachment complaint to vote for somebody else. The local chief executive also appeared to issue a warning to Marcos Jr. and House Speaker Martin Romualdez in a thread post that reads, "Cornered animals become aggressive." Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo also warns of serious repercussions if the trial pushes through. I'm afraid there might be some kind of political upheaval in this country. The Filipinos have spoken 2 weeks ago. They're against impeachment. This president doesn't want impeachment. It will only galvanize the support for VP Sara, and it will also make Filipinos angrier with the present dispensation. But is not officially part of the Vice President's defense team, and they have yet to discuss who will lead the group. That said, her father volunteered to be part of her legal team, and You actually come across nung mensahe mo. Publiko naman, hindi lahat naman nag-agree sa iyo, di ba? So, kailangan paano nila maliwanag, mailalahat yung sinasabi nilang complaint. Because it's very easy to make imputations, di ba? Ang susunod yan, pagdating sa impeachment court, ano ang ebidensya mo? At sino ang magpapatunay na ginawa yun o nangyari yung mga bagay na yun? Alright, mga friendship, nakita nyo yon? Si Harry Roque, no, palaging lumalabas sa social media. Hindi pa rin siya talaga tumitigil, hindi na nga siya sumusuko. Dahil pinaghahanap na siya ngayon, nagtatago siya. Hindi pa rin siya talaga tumitigil sa kadadakdak. Dapat mamilipit ang dila nito para hindi na makapagsalita, no? Talagang madaldal. Daldalero talaga. Dapat sana tumigil na lang siya. Harry Roque, magtago ka na lang ng magtago dyan sa kuweba mo. Magtago ka na lang ng magtago ka ng dakdak ng dakdak. Kung talaga matapang ka, lumabas ka, sumuko ka. Diba? Gwapo mo, Harry Roque, napakagwapo mo. Wala ka talagang pinagkaiba sa sa mga sinasamba mo. Puro dakdak. Ang gagaling nyo pagdating sa dakdak. Lahat ng pagkakamali nyo, tinatakpan nyo. Pinagtatakpan nyo. Dinadivert nyo yung mga issue sa inyo. Sa ibang issue, gagawa kayo para ma-divert ang attention ng tao. Hindi naman, hindi kami mga ungas na kapares ninyo. Diba? Hindi kami mga may kulanting sa ulo. Nakapares na mga alipores nyo. At least kami nag-iisip. Kayo, niisip nyo. Niisip nyo yung ibabayad sa inyo. Kasi nga, dyan kayo nabuhay Kaya tignan mo, hanggang ngayon, nagtatago ka kasi ayaw mong ilabas yung mga bank account mo. Ayaw mong maimbestigahan kasi mauhuli ka. Naasan ka ngayon? Nagtatago ka, lumabas. Lumabas ka dyan sa lungga mo para malaman mo kung ano yung pinagsasabi mo. Gwapo ka. Puro ka lang daldal, kulang ka naman sa gawa. Diba? Ito pang si Panelo. Napakagaling na abogado. Oo talaga, bilib ako dito kay Attorney Panelo Abogado talaga siya. Kasi, nakakaya niyang baluktutin yung tuwid. Diba? Ganun naman talaga Kaya lang, sorry ka na lang. Paniloklok. Kasi,
Kahit anong galing mong abogado, dahil taong bayan na ang huhusga, alam nila yung mga pagkakamali ng mga Duterte na pinagsisilbihan mo. Kaya nga si kibulok mo, may nagawa ba? Ha? Asan ang kibulok mong pinagtatanggol mo noon? Wala na. Andun na, nabubulok na. Gagaling nyo, no? Talaga nakakabilib ang mga alipores ni Duterte. Talagang hanggang ngayon, nasa ulo pa rin nila yung mga na bumagsak sa kanila at salong-salo pa rin nila hanggang ngayon. Hindi nawawala yun. BP Sara, bakit? Kulang pa ba ang galing ni Paniloklok? Ni Panelok? Kulang pa ba ang galing niya para sa maging abogado mo? Dami yung magagaling na abogado, bakit pati yung ama mo kailangan mo pang gawing abogado mo sa impeachment mo? Yung mag-i-impeach sa'yo, mga tao, tingnan natin kung may pagtanggol ka ng ama mo. Kasi kailangan mong ma-impeach, dapat umalis ka na sa pwesto mo. Dahil hindi kailangan ng Pilipinas sa mga magnanakaw na katulad nyo at mamamatay tao. Oy, Pilipinas, magising kayo. Magising na po tayo. Kami gising na. Kami mga vlogger, gising na. And walang nagbabayad sa amin. Wala kahit katiting, wala kahit 5 sentimos, wala. Dahil gusto namin ang ginagawa namin. Kaya yung mga nagsasabing magkano raw ang mga binayad, wala akong nagbabayad sa amin. Gusto namin ang ginagawa namin dahil kami, mulat na mulat ang mata namin at ang mga tenga namin talagang naririnig namin lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Kaya sa pamamagitan lang ng vlogging na to, doon lang namin na ilalabas na sana at naisisiwalat ang nasa saloobin namin. Na sana kahit papano yung mga kababayang Pilipino natin ay mamulat na rin sana. Kaya lang, ano bang ini-expect natin? Hindi naman tayo nag-expect ng ganun, di ba? Dahil alam nating mahirap. Sana nga lang katukin ni Lord yung mga utak nila para magising sila sa matagal nilang pagkakatulog. At maisip nila na tama nga. Nagising na po kami. Lord, nagising na kami. Oo nga. Sana nga kung andyan dyan si Lord at nakikinig sa atin, sana nga lang katukin niya ang mga ulo ninyong natutulog at gisingin kayo sa pagkakatulog ninyo ng mahimbing. Dahil ang unan ninyo ay nabubulok ng mga Duterte. Yun lang ang masasabi ko. Batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na, huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. One House lawmaker, however, urged the Escudero to stop passing blame and to fulfill their mandate. Whether kahapon lang yan, no, or 2 months ago, or 1 taon, na ipinasa ng House of Representatives itong impeachment complaint, ay hindi nawawala yung mandato ng mga senador bilang mga impeachment judge. Huwag tayong mag-passing the buck or mag-pass ng mga sisi. Escudero also explained why the articles of impeachment were not immediately brought to the plenary. The Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. And ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi ng impeachment complaint, hindi ng impeachment but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. The Senate chief believes the motion is approved. The Philippine Executive Department does not have anything to do with the impeachment of Vice President Sara Duterte. This was the firm denial by President Ferdinand Marcos Jr. a day after the House of Representatives moved to impeach Duterte after months of inaction. Cannot have a hand in the impeachment. Walang role ng executive sa impeachment. Of course, did we discuss it?
with the speaker? Did we discuss it with the other congressman? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Yes, mga friendship. Totoo naman po ang sinabi ng ating Pangulo, di ba? Hindi naman ho talaga siya mag-decide yan, tsaka hindi naman talaga siya dapat. Kasi, syempre, vice presidente niya si VP. And taong bayan ho ang nag-i-impeach kay VP Sara, hindi ho ang ating mahal na Pangulo. Hindi ho siya. Hindi ho niya kagustuhan yan. Kung ma-impeach man ho si VP Sara, siya po ang may kasalanan nun. Di ho ba? Hindi. Kaya wala ho talagang nauunawaan po natin ang ating Pangulo, si PBBM. Hindi naman ho siyang may kagustuhan dahil kung sa kanya nga lang, di ba sinabi niya ayaw niya. Pero taong bayan ho taong bayan na ho ang nag-i-impeach kay VP Sara. Kasi hindi na ho namin kaya ang mga ginagawa niya. Diba? Yung mga ginawa niya paglulustay sa pera ng taong bayan. Hindi na ho maganda yun. Nabuko. Nalaman ho yun, nakita ho ng saligang batas natin. Kung nasaan na yung mga perang yun. Kaya hinanap. Ngayon, nung hinahanap na, pinagpapaliwanag ho siya dun sa House of Representatives, sa mga hearings. Pero ano hong ginagawa niya? Impis na ipaliwanag niya, hindi. Nagagalit pa ho siya. Di ba? Paano hindi magagalit ang taong bayan sa kanya? Talaga, ayun nga lang ho, di ba, nangutang ka, may taong nangutang sa'yo. Kasi hindi ka binayaran. Matapos siyang mangutang, hindi ka babayaran, tas sisingilin mo, nagagalit pa. Ganun rin ho yun. Siya ho, pinagpapaliwanag lang ho siya sa House of Representatives, sa Quadcom noon. Pinagpapaliwanag lang ho siya kung saan nila dinala yung pera. Pero, ano hong sagot niya? Wala ho tayong narinig sa kanya. Instead of answering the questions, all of that, nagagalit pa ho siya. Siya pa ang may ganang magalit. Saan ka nga? Hindi na ho tayo magtataka ron, mga friendship, mga friendships, di ba? Hindi na tayo magtataka ang mga taong nangungutang kapag siningil mo, sila pa talaga ang galit. Ibang klase nga Ganun talaga siguro raw yung mga mindset ng ibang mga Pilipino. So, isa lang ho doon si VP Sara sa may mga mindset na ganun. Ayaw niya ho ayaw niya nang tinatanong siya. Ayaw niya ayaw niya na pag-uusapan siya. Ayaw niya na kini-question siya kapag may nagawa siyang pagkakamali. Isa lang ho siya sa mga ganung klaseng tao. Ibang klaseng mindset meron sila. Di ba? May mga anger management din sila. Kasi yan ho yung nasubrahan sa katalinuhan. Kaya lang, yung katalinuhan nila, hindi nila inilagay sa utak nila. Saan nila inilagay? Sa puwet nila, yan, sa palad nila, dyan nila inilagay. Yung katalinuhan nila, wala sa utak, kundi sa kamay, para makapagnakaw ng pera, magkamal ng pera, lumangoy sa pera. Yan, ang sarap ng buhay nila. Sarap-sarap ng buhay nila. Pero ang galing magsalita. Ang galing na magsalita ng mga tao na hihirapan, mahalang bilihin. Bakit nung yung tatay ba niya naging presidente, bumaba ba ang bilihin? Araw-araw nga tumataas ang gasolina diba? Hindi naman bumaba. Asa na rin yung mga pangako ng ama niya nun? Napako din naman, diba? Wala na, napako ng lahat. Kaya, alam nyo, sabi nga nila, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Kaya nga, tinamaan na siya. Tingnan naman ninyo ngayon, very cool. Very, very cool siya kapag nagsasalita sa mga press release niya, di ba? Very, very cool. Kasi tinamaan na ho siya Kaya hindi na ho siya, wala na ho siyang karapatang magalit. Huwag na siyang magalit. Kasi nga, galit na ang mga tao sa kanya. Tinamaan na siya ng bato, hindi lang bato ang tumama sa ulo niya, bakal pa. Kaya ngayon, wala na, nahihilo na siya. O di ba nagbibigay na ng stress emotionally sa kanya yun.
Kaya ano pa magagawa niya? Magalit man siya eh. Hindi naman niya kayang ipaliwanag eh. Yung mga nawalang pera. Huwag na siya magalit. Ganun na lang gawin niya. Magpakumbaba na lang siya. Ihintayin na lang niya kung ano ang magiging resulta ng impeachment trial para sa kanya. Okay. Okay, mga friendship. Hanggang dito na lang na naman tayo ha. At magbabalik tayo sa susunod nating mga video para sa iba na naman nating mga topics. And yun lang ho ang masasabi ko sa mga maka-PBBM dyan. Kung binabash man po kayo ng mga maka-DD-shits, huwag na lang ho ninyong patulan. Kasi mas matalino naman po kayo kaysa sa kanila. Hindi ba? Kaya pabayaan na lang ho ninyo sila kasi doon na lang nila na ilalabas ang galit nila. Kasi nga, puro kasyetan ang nasa isip nila. Okay, mga friendship. Bye-bye na muna tayo. And Arabardichi, of course, magpapaalam na ang mga mata ni Angelita at magbabalik sa mga susunod nating mga video. Bye!